Good morning guys! Welcome back to my travel vlogs here in Bangkok. So today is officially our day 1. So kahapon, that was yung airport day natin. So hindi na rin tayo masyadong nakagala. So bale from the airport, nag-check-in and then nag-order in lang kami and umikot-ikot lang dito para sa quick dinner. Ayan. So ano ba yung gagawin natin for today? So may mga i-check out tayo mga restaurants na mga Michelin star. So we'll go first to ito sikat na mall dito ng mga luxury stuff. So meron doon nakita ko na 1-star Michelin restaurant na itatry natin sa may Siam Paragon. Ayan. So we will start with that. So hindi pa kami nag-breakfast, hindi pa kami kumain. So doon muna kami. Ayan. So after that, so syempre pupunta kami, malapit na rin doon sa Siam area is the Pratunam area. So later on, we'll go sa Platinum Mall, Fashion Mall. So mako-compare ko siguro to sa parang 168 natin sa Pilipinas. So titingin-tingin kami ng mga damit, baka may mga for plus size person, mga ganon. So titingnan din natin yung Siam yung Platinum Fashion Mall. And lastly, so pag may time pa tayo later, meron din malapit sa may Platinum Mall na Big C, right? So yun yung sikat sa kanila na grocery chain na malaki. So isa sa mga malaking Big C dito sa Bangkok is yung nasa tapat din ng Platinum and tapat ng Central World dito sa may Pratunam area. So yun yung gagawin natin for today. So yun, bago tayo umalis, and alam nyo naman yung weather dito sa Bangkok, very similar sa Philippines. So, mostly talaga mainit, humid, maaraw. So, ano ba yung mga dinala ko sa trip na to na masasabi kong Bangkok Essentials? Ayan. So, start muna tayo sa, syempre, dahil nga sa sobrang mainit na weather, kung maglalakad ka sa initan, isa to sa pinaka-essential talaga na meron ka. Which is yung, hindi naman kailangan na Jisoo Life but meron kang fan para at least medyo ma-cool down ka pag mainit talaga yung panahon naglalakad sa labas. So, ito yung talagang wag niyong kakalimutan. So, wag lang kalimutan, make sure din na i-charge nyo ha. Kada pagbalik nyo sa bahay, sa hotel, i-charge nyo siya para full bat talaga for the whole day. Para aabot siya hanggang sa hapon, di ba? Ayun. So, ito yung una na Bangkok Essentials natin, which is the Jisoo Life Fan. So, for our second essential naman is, yun nga, dahil nga natirik ang araw dito, most of the time, maaraw. Bukod sa, syempre, ilalagay nyo na sunblock sa morning, part ng skincare routine nyo, make sure na meron din kayong pang reapply na sunblock. Ayan. So, I'm using yung Nature Republic na Sunstick. Ayan. So maganda naman dito, matte finish siya. So pag feeling mo rin na medyo naglalapot-lapot ka na or medyo oily ka na, maganda rin to na mag-reapply ka. So pag maaraw sa hapon, pwede ka mag-reapply na. Ganito lang siya guys. So stick lang siya, parang deodorant. So igaganyan mo sa face mo. Ayan. So matte finish na rin siya. Kaya yun yung kagandahan nito. I think marami ng brand to kasi nauso rin to sa Korea. So ito, this one is Nature Republic. Yung mga ibang cosmetic brands, naglabas na rin sila ng sarili nilang sunscreen stick. So check nyo rin yun. Yung next ko naman is, ito medyo, I would say, unique to. Na nakita ko sa Japan. So this one, ayan, so close up natin, is the Biore Cooling Body Mist. Ayan. So Biore, nabili ko to sa Japan. I'm not sure kung meron na nito sa Philippines or other countries. Pero hanapin nyo to guys. Kasi especially, siguro hindi lang naman sa Bangkok, pwede sa Philippines kung kung may mga lakad ka na maglalakad sa labas or sa mga park. Maganda to cool yourself. Ayan. So madali lang siya. Parang, ayan, meron na siyang spray bottle. So ginagawa ko usually sa mga braso ko, kung medyo init na ako para medyo makul yung body temperature mo, magsispray ka lang. Ayan. So nakalock siya. Ayan. So open. Ayan. So spray lang. Ayan. So spread mo lang siya. Tapos pag hinangina mo siya ng Jisoo Life, sobrang mawi-feel mo yung menthol na nakakatulong to lower your body heat, especially sa katirikan ng araw dito sa Bangkok.
Ayan. So, next naman na isa pa nating Bangkok Essential is itong cooling wipes. So ito in particular, nabili ko lang to sa Watson. So meron na rin ito sa Philippines Pero pwede rin yung, I think meron din naman sa Philippines nun or sa ibang country like sa Japan, meron din yung sikat na brand na Gatsby. So yun yung sikat na nakita ko online for cooling wipes. So same lang din dito sa cooling spray. Pag talagang medyo lagkit na lagkit ka na, pwede ka munang i-wipe mo muna yung mukha mo, yung katawan mo nito para talaga cool yung katawan mo. And then saka ka mag-reapply ng mga sunblock, saka ka mag-reapply ng mga makeup kung meron ka for extra SPF protection. Yan. So lastly, meron naman tayo na, so 'di ba kanina meron tayong sunscreen stick. Lastly, meron din ako dinala na ayan, so spray on na sunscreen naman to. So, para to sa ibang parts ng katawan mo. Yan. So ito sa mga kamay, sa mga binte na exposed sa sun. Make sure lang na hindi ka ma-sunburn sa ganitong panahon. Ayan. So ayun lang guys, yung mga masabi kong mga Bangkok or travel essentials, if you say sa mga ganitong countries na sobrang maiinit talaga, it is to protect your skin, to protect yung from sunburn, tsaka yun nga, to feel cool, to maiwasan natin yung sobrang init and mahihilo ka sa sobrang init. Ayan. So, ayun lang. So, sabi ko nga, alis na kami in a few. Ang ating first stop is kakain muna tayo sa isang Michelin star restaurant. Try natin muna yun. Ayan. Sige, see you guys later. So, nandito na tayo sa ating first stop, which is the Siam Paragon Mall. So, from our hotel, taxi lang kami. Actually, nag-grab car kami. So, 2 kilometers lang siya. Pero, syempre, mas convenient, mas relax, saka medyo mainit talaga yung weather dito. Kaya, nag-grab car na lang kami. So, dalawa naman kami. Ang total ng binayaran namin is nasa 148 baht. So, ito, pagpasok dito sa pinagbabaan natin, dito tayo sa may basement nila. So, nandito rin yung mga kainan nila. So, maraming mga restaurant dito, like for example, ayan, so ito makikita nyo to sa ating mga Sapporo vlog. So apparently, meron ding branch dito ng Letaw. So ayan, nagbibenta rin sila dito ng mga cheesecake nila. So meron din dito mga Japanese Tokyo Milk Cheese Factory and mga restaurants. Ayan, dito sa may kanilang basement, dito sa Gourmet Eats. So ito, meron din silang Japanese restaurant here. Pero syempre tayo, itatry natin later is more on their Thai food. So dami dito guys, as in sobrang laki pa niya. Tapos ang daming restaurant. So medyo early kasi kami pumunta. Like opening 10 a.m. Kaya mapapansin nyo, wala pa masyadong tao dito. Yeah. So napakaraming restaurants dito in mga franchises. Ayan, so dito tayo naman. Ito yung siguro itatry namin to in the next days. Nababasa ko na sikat din na restaurant chain dito sa kanila, which is the Khao Kupla. Ayan, and combine na rin siya sa restaurant na itatry namin isa, which is the Tong's Meat Boat Noodles. Ayan, so napakalaki nung space nila dito sa may basement. So ayan, dito naman yung mga Thai noodles, khao soi. Ayan, so ito yung sasabi ko naman na isang chain din sa kanila na sikat, which is the Tong's Meat Siamese Boat Noodles. So tatry natin. Ay wow! Ganda nito, parang mga bentahan ng egg tarts, which is, ang pangalan niya is Yolk. The new original egg tart. Wow, grabe. Sobrang daming makakain dito. Pero syempre yan, meron dito mga Japanese sweets and Dairy Queen. So makita nyo mas international dito sa may mall, sa Siam Paragon. Kanina may nakita rin ako mga bentahan ng mga burgers. Ano pa ba meron dito? Ayan, sa pag dumiretso tayo, dito malapit na yung kakainan namin
dito sa may parang food court area nila, which is the Here High Restaurant. Tayo sa parang food court nila. And dyan tayo kakain dito sa may Here High. Tatry natin yung kanilang crab fried rice. Pakaraming kainan dito. Ayan. So, mamimili na lang kayo dito. Pwede nyo itry dito kumain sa Gourmet Eats dito sa may Siam Paragon, sa may basement area. Ayan. So, ito yung tatry natin ngayon. Yung kanilang sikat na lump crab meat fried rice. So, yung order natin dito is medium. Bale, paano siya? $4.95. Ayan. So, medyo pricey siya kasi malalaki talaga yung crabs na nakita ko dun sa isang serving. So, check natin later. Pero for 2 naman yan. And itong isang in-order din namin, isang specialty nila is yung omelette crab with rice naman. And ito, small lang in-order namin, which is 395 baht lang. So dito makikita mo, dito sa main food court sa Siam Paragon, meron din dito na sikat na pad thai. So ito siguro tatry namin next time, which is the Tip Samay. Actually dito sa may Gourmet Eats, marami rin din silang mga, I think mga Michelin Bib Gourmand din. Katulad nito, chicken rice naman. Anong pangalan nito? Ang Pratunam Chicken. Meron din sila ditong Tom Yum Noodles. So, 110 baht, 145 baht, 95 baht. Sobrang daming variety dito. So, yung mapapansin nyo, kahit yung mga Michelin-starred restaurant or Michelin Bib Gourmand, nandito na rin siya. So, hindi yun na masyadong kailangan pumunta sa mismong store nila kasi may mga branches na sila. So, ito din is Michelin Bib Gourmand for, noodle shop. So, para siyang Chinese noodle shop. Ayan, so dumating na yung order natin na guys. So, this one is the lump crab fried rice. And ito naman yung crab omelette nila. So, yung ito, this is small. So, medyo actually malaki na rin siya. Good for sharing na. And may rice sa ilalim. Ito naman yung kanilang medium size. So, makita nyo, medyo pricey siya. Pero tingnan nyo naman guys yung crab nila. Sobrang dami. As in, tapos sobrang laki. And ito rin, yung sa crab omelette din. Sobrang laki ng crab. Kaya pag pumunta kayo dito, try nyo na rin. So, tatry muna natin tong kanilang lump crab fried rice. Ayan. Sobrang laki niya. Tingnan nyo guys. So, perfect bite. Kuha tayo ng rice and isang crab meat. Ayan. Try natin. Sarap. Actually, yung fried rice nila, basic lang din siya eh. Pero sobrang malalasahan mo yung smokiness ng wok. Hindi tawag nila sa Chinese na wok hame. Sobrang smoky, tama lang yung seasoning. Tapos yung crab mismo, matamis, malambot. Tsaka ang laki niya talaga. So, lasang-lasa yung crab. So, ngayon, tatry naman natin yung kanilang crab omelette. Ito sikat din to sa Thailand. Ayan. Ayan. So, makita nyo, crab omelette rice. Try natin to. So, kuha tayo ng omelette plus the rice. Ayan siya. Try natin. Sakto lang. Siguro kung hindi dahil sa malaki yung crab, kahit yung egg niya, parang yeah, sakto lang yung seasoning. Tsaka hindi siya ganun ka-fluffy yung egg nila. Siguro kasi ganito nga talaga sa if mako-compare mo sa mga Japanese omelette, mas softer talaga siya. Pero sa bagay, dito sa Thailand, mas gusto nila yung mga mas crispy yung egg or mas cooked through yung egg. So, baka yun, baka difference lang. Pero sakto lang siya sa akin. Mas gusto ko yung fried rice kasi ang sarap ng fried rice nila.
Pero magta-try pa tayo ng ibang mga crab omelette sa ibang mga Michelin star restaurant dito. Yan, cheers! Kain muna kami. Guys, isa to sa mga parang sikat na street food and dessert nila. Hindi ko alam yung local name niya. Taco ata or something. Isa-search natin. Pero ayan yung description niya. Original crispy crepe with fresh young coconut. So meron siyang crispy butter and meron siyang filling. Ayan. So magkano to? Ayan. So yung 3 pieces nila is 60 baht. And 5 pieces nila is 95 baht. And 10 pieces nila is 180 baht. So try natin yan. Ito. Ay meron sila malaki. Usually maliliit lang to pag sa kalsada. Try natin din to. Ayan. So bumili rin tayo nito nung parang original crispy pancake nila. So parang ano lang siya. Parang barquillos lang siya na merong merengue at egg yolk and coconut sa loob. So try natin. Ayan, ganyan lang siya. Sobrang nipis. Tapos meron siyang filling. Sarap. Lasa siyang coconut. Yung white filling niya pala, para siyang coconut jam. Tapos meron din siya mga shaved coconut na may mga flavor. So ito, na-try ko. Actually, hindi ko sure siya eh. Parang may mga lime tsaka spicy siya. Pero masarap. Yan. So yung 3 piraso na to 60 baht lang. Yan. So, here na tayo dito sa Central World Mall, Bangkok. So, malapit lang din siya from Siam Paragon. So, short walk lang siguro siya ng mga 5 to 10 minutes. So, upon first checking, I think mas okay dito mag-shopping. Kasi yung sa Siam Paragon, honestly, sobrang high-end luxury talaga yung mga boutique doon. Like mga Bottega, Gucci, Louis Vuitton. So, yung casual shopping, wala ka talaga mabibili. Pero dito, makita mo yung mga brands. Merong Onitsuka, merong Birkenstock. So, yung mga everyday shopping brands, nandito rin sila. And of course, bukod dun sa mga international stores, tatry din natin na tumingin ng mga local Thailand or Bangkok brands dito sa Central World. So, hanapin natin yun. So far, okay naman dito na makita mo na medyo nasa lumang mall siya kasi matagal na naman talaga tong Central World, so hindi siya katulad nung mga bagong mall dito sa Bangkok. So yan guys, nakita na rin namin sa wakas tong Good Goods dito sa may Central World Mall. So actually fashion and apparel brand siya na local dito sa Thailand. So gusto ko rin siya ma-check kasi kumbaga naghahanap ako ng magandang tote bag na pang travel. At ang maganda naman dito is meron siyang branding na very local vibe. Ito, 295 Thai baht lang to. So cute siya oh. Ganyan lang siya na tote bag. Pwede siyang baunan actually sa mga kids. Saka meron din siya sa logo niya na elephant. So very Thai ang branding niya. Meron din sila dito mga clothes, accessories. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys. Oh. Ganda rin ng bag. So yan. May mga jacket. So full apparel sila. So check pa natin yung ibang items sila. Wow, meron sila parang kimono dito. Meron din sila dito na parang structured na tote bag na iba-ibang size. So ito, parang extra small, small and medium and large. Actually, naalala ko sa kanya, medyo very similar siya sa Marc Jacobs, sa design. Magkano kaya ito? Ito
itong excess small nila. So hindi rin siya ganun kamura. This one, itong excess small, is 1,590. Ayan, meron din sila dito mga parang hand-woven or macrame bags. So, ang cute na to. Ayan. Liit lang na parang handbag. So, ito magkano to? So, ito naman is 990 baht. So, hindi naman siya ganun kamura. Hindi rin siya ganun kamahal. Pero I would say, very sulit siya kasi maganda yung mga design niya eh. And maganda rin siyang souvenir. Ayan, may branding naman ito na good goods na Thai brand. So, I think sulit siya. Kung gusto niyo maghanap ng souvenir kaysa yung mga usual na ref magnet, i-check nyo rin tong Good Goods store dito sa May Central World. Ayan, so tapat din ng Good Goods store. Ito naman guys, yung Butterfly. So local Thai brand din to ng mga perfumes, mga scents. Ayan, so makita nyo naman napakaraming tao na nagtatry. So mag-try din tayo and check natin kung makakabili tayo. Ayan. So, check natin. Aamuyin natin isa-isa. Tingnan natin kung ano yung magugustuhan natin. Ayun yung mga... Ayan, meron pa nga sila dito na mango sticky rice. So, try nga natin yung mango sticky rice. So, nandito na rin actually yung description nila. So, for example, itong Last in Bed, nakalagay na rin dito yung top note, middle note, and base note nila. Ayan, so ito yung price nila. So for the 60 ml na EDP, it's 1,395 baht. And for the perfume, it's 2,590 baht. 60 ml din. So check natin yung mga scent nila. So this one. This is the Tom Yum one? Oh, wow. Yeah, gagalanggal. Like lemongrass type. Wow. Ang pangalan niya is Wan Sao Long. So sabi nila, this is a Thai herb daw. Actually, mabango siya. Very fresh lang siya. So try nyo rin to. Saka tong petrichor, sobrang fresh lang din. Yun yung mga gusto kong scents kayo, yung mga hindi masyado heavy. Hi! Ayan. So lumabas na tayo guys sa Central World Mall. So, pupunta tayo next sa Platinum Fashion Mall. So, yun yung sinabi ko kanina na parang 168 mall nila dito. So, lalabas na tayo. Siguro mga 10 to 15 minute walk from here papunta doon sa Platinum area. So, bago kami pumunta sa may Platinum Fashion Mall, siguro ikot muna kami dito sa may labas mismo ng Central World. So, this time, meron silang parang mga night market dito. So, ito naman meron silang mga Bangkok street food. So, yan. Usually, yan yung mga nakikita ko talaga dito. Marami silang mga bentang dried fruits. So, sikat din sa kanila dito yung mango, langka, jackfruit, and of course, durian. Ayan. So, meron din mga dried durian. Meron din silang mga fresh durian. Wow. Medyo mahal din siya. Nasa 880, 950 baht. So ito marami rin mga fresh fruits na pwede niyong bilhin dito. Ito mura lang, ilang ka, 60 baht. Yan. Wow, saka yung itong malalaking pomelo. Grabe, 180 baht. Pero sobrang sulit na, laki. So marami din sila dito, mga tea naman. So meron din silang Thai tea dito. Meron din sila dito mga, ayan, mga baked scallops na may mga cheese, may mga sili. Wow, ito naman mga clams and meron din sila dito parang mga snail. Ito naman guys, may mga fresh oysters sila. Ayan, so parang usual na food market, mga night market. Meron din sila dito mga grilled items. Check natin. Ito wow, meron silang, I think tom yum soup to, na may mga noodles, may mga... Ito naman, shrimp na napakalaki. Actually, hindi na siya shrimp. Prawn na to, 400 baht. Ito din yung sikat nila ng mga soft drinks. So, yung parang slushy.
Ayan, so nandito na tayo sa May the Platinum Fashion Mall. Nanggaling lang din kami sa may walkway kanina, galing sa Central World. So here, makita nyo na nandito yung mga clothes store. So far, nakita ko medyo mix pa. Merong mga pangbata. So ito naman merong for men's din. Ayan. So hindi na siya ganun kamura kasi yung one piece niya, this is 380 baht. Makita nyo naman guys, para siyang 168 mall. Magche-check out pa kami. Sana makahanap kami dito ng mga pang plus size for men tsaka women. Ito nakita namin dito, Adorable C 647 dito sa third floor ng Platinum. Ang gaganda guys ng mga baby clothes sila. So, tingnan nyo lahat dito, 200 baht lang isa. And meron silang special price kapag 3 or 5 yung bibilin mo. And so, may mga discounts din sila. So, ang cute to. Ang ganda ng mga design nila. Tsaka inawakan ko yung tela nila. Maganda rin yung tela nila. And so, may mga polo rin sila para sa mga guys naman. Pero mas marami dito yung mga pang little girls na mga dress. Ito yung maganda kung gusto niyo twinning. And so, merong maliit na polo, meron ding small dress, tapos meron ding ayan, big dress. So, kung gusto nyo terno-terno, meron din sila mga design na meron lahat. Ayan, so done na kami dito sa May Platinum Fashion Hall. May mga stores, wala kami nakita dito na masyadong maraming stores sa mga pang plus size. So, tatry naman namin dito sa katapat na katapat lang mismo ng Platinum Fashion Mall. Itong nasa likod namin, itong Krung Thong Plaza. Ayan. So, punta lang di kayo dito sa may second floor. May mga walkways din sila. So, hindi mo na kailangan lumabas ng street at tatawid pa sa kalsada. So, yan. Very well connected naman. Nandiyan lang siya, yung kulay green na building. Ito. Ayan. So, dyan tayo pupunta. And may nakita kami ditong store. Ang number na niya is 2043. Yan. So, Fat Girls yung pangalan. Meron daw siyang XL to 5XL. Yan. So, kung plus size kayo, ayan. May mga malalaki silang sizes dito. So, check nyo na lang din. Dito pala guys, maraming pang plus size. So, tabi-tabi sila dito. Ito naman, ang name ng store is Born Plus. Yan. So, ito for women to. So, hindi pa kami nakakakita ng for men na plus size. Gusto ko lang actually bumili sana kung may size ako ng parang oversized shirt lang dito kung magkano. Yan. So, ito, mga for women's din. So, nahanap na rin natin yung store para sa atin. Pangalan niya is Fat Boys. Ang sizes niya is XL to 6XL. So, 2027 yung number ng store niya dito sa Krung Thong Plaza. Actually, dito guys, punta kayo dito sa mga plus size. Sobrang maraming choices, even sa pangbabae. So, dito titingin ako kung may magustuhan ako. And syempre, kung may kasya. Ayan. So, ang dami nila oh. Even to mga polo. Ayan, dito tayo magdi-dinner guys sa Tong's Meat Boat Noodles dito sa May Central World. So bumalik na kami from Platinum Fashion Mall. Ayan, so nakaupo na kami dito sa May Tong's Meat Boat Noodles. So yung o-orderin namin dito is yung pinaka bestseller nila, specialty nila, which is itong D12, which is combination siya ng beef ball, sliced beef, na may liver siya ka-tripe. Ayan. So, ano siya, 149 and or 199. So, depende sa size. So, kukunin na rin namin siguro yung large. Pero yun, marami rin silang mga
ibang soup dito, like may ox tongue, meron din silang ibang part ng beef, may pork din sila. Pero doon lang kami sa pinaka basic nila dito na may beef ball. Ayan. So definitely isa to sa mga must try daw sa kanila. So tatry namin. Ayan na guys, sumating yung order namin na beef noodle, boat noodle soup. Tapos umorder rin kami nitong fried pork and shrimp wonton. Ayan, so try natin. Ayan guys, so try na natin tong beef boat noodle soup dito sa may tong Smith. Ayan. So unahin muna natin to beef noodle, wala. And ayan, actually parang Vietnamese din na meron din sila ng mga side dish na ano ba to? Parang kaffir or lime leaf, and meron sila nitong mga toge. Pero try muna natin yung broth. And wow. Sobrang rich ng broth. As in, sobrang rich niya na hindi ko alam kung paano nila na-achieve tong dark brown broth na to. So siguro malamang beef stock yung base nila. Tapos meron din siya mga fried garlic na topping. So may garlic taste din siya. And yun nga, yung usual Thai cuisine din ng mga kaffir lime leaves, meron din dito. So medyo may zesty na lasa. Pero sobrang strong niya. Pero balance out din siya na may konting sweetness din yung broth para mabalance. Ayan. So mix din siya. Meron ito mga tendon naman. Ayan o. Kaya nagji-jiggle. And ito naman is beef tendon. Wow. So dito, pwede ka naman mamili kung yung spiciness level mo. So ako yung 1 spicy lang pinili ko. Hindi naman siya ganun kaanghang. So kung hindi ka naman, kung gusto mo matry yung spicy pero hindi mo masyadong kaya yung maang na manghang, pwede mong itry to. And meron din silang option na pipili ka ng noodles. So may mga rice noodles. So ako in particular, pinili ko to parang rice noodles, egg noodles na maninipis pala. So yun, meron din silang parang mga beef ball. Ito naman, basic naman, masarap, bouncy. Pero ganun din, yung basically yung spice nila, usually na mga tom yum nila. So ito rin yun. Pero pinakaiba nito, sobrang beefy talaga, sobrang meaty ng broth. Yan. So sobrang bagay siya dito. Bumili rin kami ng crispy fried shrimp pork and wonton. So tingin ko bagay ito dito sa may soup. Sarap. So ito, try nyo rin guys. Di ba kanina meron din ito sa Siam Paragon? Ito naman, nandito rin kami sa may Central World. Meron din silang branch. And actually, marami naman silang branch all throughout dito sa Central Bangkok. So make sure na itry nyo rin to. Yan. So kain na kami. Today is the next day na of our Bangkok travel. So hindi na ako nakapag-video yesterday after nung natin dun sa Tong Smith sa Central World. So gusto ko lang actually na i-recap yung yesterday. So actually sobrang haba nung day namin yesterday. In fact, I think around 17,000 to 18,000 steps kami. So ang haba, we started early and then daming lakaran, ang dami naming nilipatang mall. So we ended up, hindi na kami nakapunta dun sa Big C Supermarket. So siguro mag-check na lang kami if makakapunta kami later kung hindi man sa isang Big C, sa isang grocery dito sa Bangkok para rin makabili ng mga pampasalubong. Ayun. So in terms of yung mga napuntahan naming mall yesterday, so we went through Siam Paragon, pumunta kami next sa Central World, pumunta kami sa My Platinum Fashion Mall, and lastly dun sa Krung Thong Mall dun sa Pratunam din area. So yung Siam Paragon, I think yung maganda dun is sobrang extensive nung food court nila. Ang daming
mga Michelin Bib Gourmand din na pwede nyo itry. So we tried yesterday yung Here High restaurant na sobra namang highly recommended that you try. Pricey lang talaga, but siguro since nasa travel na tayo and okay na matry natin yung crab fried rice sila. And siguro i-compare ko din siya sa Philippines. Actually, kung iisipin mo, mura na rin yun sa dami ng crab meat that you get. Sobrang mas mahal yun kung sa Philippines. Sobrang highly recommended na itry nyo yun. And meron din tip sa may doon, which is the famous Michelin Bib Gourmand din na pad thai dito sa Bangkok. Ayan. So, other than that, puro na kasi siya, puro luxury brands na siya. So, I wouldn't really, kung hindi naman kayo mamimili ng mga luxury brands, hindi ko siya marirecommend for shopping. Ayan. So doon naman tayo sa next, so which is the Central World. So sa akin, ito yung siguro mako-compare ko to a mall like Mega Mall sa atin or Glorieta or any SM like SM North EDSA. Meron siya, I believe, mga luxury brands din, mid-tier, high-tier, pero mapapansin mo na lahat, ang daming restaurants, Thai restaurant, international restaurants, lahat ng brands, local Thai brands, marami ring international brands. So, if yung agenda mo din is, kunwari katulad namin na chill and relax lang din dito sa Bangkok, ito yung marirecommend ko talaga na you could really spend a whole day dito sa mall na to. So, fraction pa lang yung napuntahan namin doon sa mall, considering na 5 to 6 floors na tong mall na to. Right? So, pwede nyo to, ako i-recommend ko talaga to. And yung kinainan namin ng dinner, yung Tong Smith boat noodles, sobrang highly recommended din. Sobrang kakaiba siya. Hindi siya yung una mo maiisip when you think about Thai food. But if you think about it, may influence din siya ng Vietnamese, may influence din siya ng Chinese, of course, yung noodles, yung noodle soup, yung mga fish balls. Pero it's uniquely Thai din because of its flavor profile. So, ayun, sobrang recommended ko yung boat na kinainan namin yesterday. And lastly naman, dun sa mga malls sa pinuntahan namin. So, siguro kami mga plus size ng sister ko, mahirapan talaga kayo makahanap dun sa Platinum Fashion Mall ng may mga sizes. On the other hand, nung tumawid kami sa Krong Tong Mall, sa may Pratunam area din, nandun actually yung mga plus size clothes. So especially for women, sobrang daming choices. Ako personally, hindi ako nakabili simply because merong kasya sa aking mga sizes doon sa Big Guys ata na pangalan ng store. Pero hindi ko nagustuhan yung selection and design and siguro yung mga tela rin. So hindi rin ako nakabili, pati yung sister ko. Pero baka naman yun, baka hindi lang namin na-explore mabuti, baka sa ibang floors marami pa palang option. Honestly, sobrang haba ng day namin yesterday. And lastly, yung isa ko rin palang sasabihin is, so after our dinner, nag-take na kami ng taxi kasi yung area ng Central World hindi siya malapit or connected sa mga train station. So siguro maglalakad ka papapuntang Siam Paragon, and we chose na mag-taxi na kasi napapagod na rin kami. Yun, we experienced first hand yung traffic dito sa Bangkok, as in grabe. Siguro it took us an hour na 2 to 3 kilometers lang. So mga 7 p.m. to 8 p.m. na yun. The good thing naman is, yun, sa Grab naman kami, na flat rate naman pag nabook mo na. So we book it at around 130 baht lang. So imagine, dalawa kami na noon na maghahati sa 130 baht. So sulit na rin all in all. Ayun lang yung recap ko dun sa aming parang technically first day sa Bangkok yesterday. May mga nabili rin ako na mga konting pampasalubong na gusto ko actually pakita kasi sobrang nagustuhan ko to nung the first time I went here. So buti nakahanap kami kasi sa mga malls hindi na masyado nakahanap. Doon pa kami nakakita doon sa parang food market outside dun sa Central World kahapon. So ito yung parang mga dried goods nila. Ayan. So magzuzumba, hindi ata.
Ayan. So ito para siyang dilis natin na meron din siyang coating na parang sweet. Pero yung gusto ko dito is sobrang, ang tawag nila dito is mga tom yum nuts or tom yum flavored. Kasi yung flavor profile nila, yung usual na Thai, which is yung parang sweet chili sauce. Meron din siyang kaffir lime. And meron din siyang mga chilies. I think may curry leaves din to. So, yun, yung ginagamit nila sa mga tom yum, yung sa Thai green curry. So, yun yung laman din nito. So, bumili ako nitong parang dilis nila na fried. Meron ding variation na, ito naman, dried squid. And yung isa parang yung flattened squid. So, itong malaking to is 200 baht. Hindi ako sure kung ito na yung cheapest, but considering na mga dried fish to, tapos may mga spices, so sulit na rin yun. So siguro multiply mo na lang ng mga 1.7 or 1.8, so around 350 to 400 pesos. Not bad na rin yun, considering na mga dried items, so na which is usually mas mahal naman talaga. Ayun lang, so yun pa lang yung mga nabili namin. Wala rin kami masyadong na shop kasi kino-compare namin yung pag nagsashop na rin kayo sa Japan, because of the low exchange rate ng yen, parang mas mura pa rin. And especially mga international goods like mga Adidas, parang similar, very similar siya sa Manila price na mga like yung mga Ultra Boost nasa mga 11,000 to 12,000 pesos. So very similar siya to Philippine price. So I think may tax fee sila, but hindi naman siya ganun kalaki. So siguro hindi pa kami nakakita ng sobrang steal enough na to buy. Ayun lang. So, sobrang enjoy but sobrang pagod din nung aming first day in Bangkok. So, ayun. Yun lang ang ating day 1 recap. So, thanks for watching my video so far and see you on the next one.